Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi na nga napigilan na magsalita na nga itong si General Marbel at talagang inilaglag nga si Kuting ng Norte sa kanyang mga kabalbalan na ginawa sa loob mismo at utos sa Davao na talagang hindi lang nga si Kibuloy ang punteriya, pati si Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang garapalan na nga ang nangyayari sa Davao at desperado na ang galawan ni Kuting ng Norte na ito na talagang hindi naman nakatakas itong si General Marbel at talagang nabunyag at ilinaglag niya kung sino nga ba talaga ang mastermind sa mga kagabalbala na nangyayari sa loob mismo ng palasyos at sa bansang Pilipinas. Dagdag ng maraming netizen na talagang wala na kaming tiwalaan dito kay Kuting ng Norte na ito dahil hindi niya na ginagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin at talagang pilit pa na pinapabagsak si Vice President Sara Duterte na kung titignan at pag-aaralan natin mga kaibigan, talagang personala na nga ang ginagawa ni Kuting ng Norte na ito kay Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon nga ay talagang nanggalaiti ang maraming netizen at nagbigay ng mga samot-saring reaksyon na sosuportahan namin ang adhikain ni Vice President Sara Duterte dahil alam namin na may pagbabago pag siya ang pumalit kay Kuting ng Norte na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. In premises already knew of the identity of the officers and of their authority and persons, letter C, when the officers are justified in the honest belief that there is an imminent peril to life or limb, and B, when those in the premises aware of the presence of someone outside, because of example there has been a knock at the door, are then engaged in activity which justify the officers to believe that an escape or destruction of evidence is being attempted. Suspects have no constitutional right to destroy evidence or dispose of evidence. However, the exceptions above are not exclusive or conclusive. At times, without the benefit of hindsight and orderly on the spur of the moment, the officer must decide whether or not to make an unannounced intrusion into the premises. Although search and seizure of a dwelling may be constitutionally defective, if the police officer's entry was without prior announcement, law enforcers' interests may also establish the reasonableness of an announced entry. Indeed, there is no formula for the determination of reasonableness. Each case is to be decided on its own facts and circumstances. In determining the lawfulness of an unallowed entry and existence of probable cause, the courts are concerned only with what the officer had the reason to believe in the time of the entry. Yun po. Sir. Thank you, General Marbel. Before you leave, I would like to remind you, next hearing, please pakidala yung mga officers na mention natin, yung ground commander in every place that you raided to execute the warrant of arrest of Pastor Kibuloy and 5 others. Ilang kuwan yun? 6? Six valid warrants of arrest po. No, yung area. 5 po. Tatlo sa Davao City, isa sa Samal Island, yung Sarangani Province. Sarangani, tapos ano saan ba? Tatlo sa Davao City. So apat lahat. Apat. So yung apat na ground commander doon na nag-serve ng warrant. Papakidala yun at saka yung mga officers na binanggit ko kanina para sa next hearing. Yes, Your Honor. Thank you. Salamat. Yun, dapat So yung you will only mga ground commander dapat umattend sila sa next hearing. Oh, yan ha, abangan natin yan, mga ground commanders po. Apat daw yun. So next week yan ha, abangan natin yan guys ha.
sa 20 po para magkaalaman na, at itong si DILG kailangan dumalo din kasi nag-absent. At kailangan itong si General Marbil hindi na siya magdadahilan, no? Talagang hindi na siya aalis ng maaga. Hindi siya uwi ng maaga. Kailangan andun siya sa hearing para matanong siya ng matanong. Tumatakas eh. Di ba yung sa hearing tumatakas? Buti nga, sana nga, no? Sana nga umaten. Oo, yun lang. Pero sana umaten. Kasi pag hindi siya umaten, makakontempt siya eh. Masasite in contempt siya, mga kaibigan. Kaya aaten yan. Gagawa ng paraan yan para makapunta doon sa Senate. Para makapagtrabaho ka pa. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Sir, just quick reparty lang, sir. Para Umalis na si Marbil. The People versus Wong Cheng kasi na sinight niya, sir, Oh. involves a case where the crime was committed aboard foreign merchant vessels in territorial waters. Sana naman po hindi naman po foreign merchant vessel po yung kingdom po dito. They are established buildings, and we know for a fact that they have already conducted casing operations prior to the service of warrants. Yung rule po kasi kung fixed building, pwede mo lang siya pasukin. Kung nakita mo na yung accused at pumasok siya doon, pwede mo siyang diretsuhin. Oo. Pero yung fixed building na alam na nila 40 years na po yung building na yan. At saka alam nila na si Presidente Duterte po ang administrator doon. Nung nandun na sila, edi tinawagan nila si Presidente, Sir, we have reasons to believe that Pastor Apollo Sikibuloy is inside. Can we be given permission that to enter? Yun nga ang ginawa ng NBI noon in the past. Nagpaalam sila sa amin, kung no problem, sige, pasok kayo. Sinerve nila yung warrant sa amin. Dito kasi wala diretso sila kaagad. Naka full battle gear. Parang mga terorista kami, may mga snipers pa. They were ready to attack, not to serve a warrant. Yun lang talaga ang nangyari doon. Hindi yun service of warrant. It was really a police harassment operation to scare us. Thank you, Attorney. Kumbaga planado lahat yan, ganyan. Lahat yan, planado yan. Kunwari lang, kunwari wala silang alam. Parang ganun yan eh. Para hindi sila masyadong mahuli. Pero bistado na po sila, guys. Kasi itong si Attorney Torion, napakagaling na abogado to, mga kaibigan. Magaling na abogado yan. Hindi nila kayang lusutan yan. Kaya si Marbil umalis natakot Natakot siya. Naku, baka tanungin ako ng tanungin ito. Kaya umalis yun Nagpaalam ng maaga. So next hearing po, guys, sana po hindi siya magpaalam ng maaga. No? Mas maganda yun talagang tanungan talaga no? Para magkaalaman. Yes, justice. Yes, justice for kingdom. Yes, Susan Luna. Ayan. Russian yan. Licarte. Correct, bossing. Yes. Mas maganda kasi, guys, pag talagang andyan si Attorney Torion, no? Talagang hindi nila kaya Hindi nila kaya si Attorney Torion kahit anong gawin nila dyan. Attorney Richard Palpalatok, Chairperson of Commission on Human Rights. Thank you for coming. At least you see the importance of this hearing. At least ikaw talaga, the chairperson, ay pumunta dito. I would like to commend you for that. Maraming salamat, Attorney. But anyway, I just would like to cite you. Narinig mo yung mga testimonya ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ saka yung sa PNP. Mayroon na ba kayong ginawang investigation in this regard? Yes, Your Honor. Yung aming pong regional office number 11 already conducted an investigation. It's still ongoing, Your Honor. And I think the most recent is that there is a request sa KOJC and the PNP to submit documents in relation to the investigation being conducted by the region. Thank you for that. Kasi I just would like to
inform, no? Hindi pa ikaw ang chairperson ng CHR nito, but in June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of arrest against an elderly environmental activist in Pakil, Laguna, carried out by 25 members of the PNP SAP as one conducted with excessive force that was unjustified and unnecessary, that led to the degradation and psychological harm. Kagaya sa nangyari sa mga bata doon, psychological harm. Dagdagan ko pa, in Committee Report number 46 of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dated March 17, 2017, hindi pa akong chairman nito, hindi pa ako senador nito, the committee described the service of a search warrant by a team of 18 CIDG personnel that was augmented by 6 members of the Regional Maritime Unit as a use of overwhelming force. So, ito nga, 25 lang ginamit sa Pakil, Laguna. Ito, 18 lang ginamit. Excessive force na daw yun, sabi ng Human Rights. Ito, nakita mo naman, batalyon yung ginagamit, isang batalyon ng police. So we need your investigation on this matter, kung ano talaga ito. Dahil nga, it led to, narinig mo, may 2 namatay because of inatake sa puso, at may mga bata hanggang ngayon psychologically disturbed because of that stressful incident. Kasi kung hindi kayo magbigay ng result ng investigation dito, baka mamaya sabihin na naman ng mga tao na itong human rights mabilis lang mag-action kapag ang naagrabyado ay yung mga makakaliwa. Ito ngayon na agrabyado, hindi ito makakaliwa, pero kalaban ng mga kaliwa ito. Itong Kingdom of Jesus Christ, talagang tumayo ito with the government against the CPP, NPA, NDF. Talagang kasama natin ito sila, itong mga Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy. Lumalaban talaga ito sa NPA. Talagang nagsumikap ito na mawala ang NPA sa Mindanao. At ngayon, sila ngayon na agrabyado. Sana we need your side also to give kahit na opinion man lang on this matter, dahil yung 2022 nga, yung sabi ko, aktivista ay kinundi na kaagad as excessive use of force. Kasi yung mga kaliwa, ito ngayon, kalaban ng kaliwa ito sila. Sana pantay-pantay yung pagtingin natin sa ating mga kababayan. Okay, Chairman? Bagamat hindi ho ako makakapagbigay ng konklusyon sa ngayon, sapagkat itong eventually po ay aakyat ho sa aming komisyon yan, at nag-isa lang po ako sa magdidesisyon yan sa 5 members of the commission. 4 sa ngayon. By the way, I don't want to influence your the result of your investigation. I am just sharing my thoughts to you. Naintindihan po namin I don't intend to influence your investigation. Go ahead. Naintindihan po namin, Mr. Chair, kung kaya't hindi ho ako makakapagbigay ng konklusyon. Bagamat makakaasa po kayo na ang komisyon po ay tutugon sa inyong panawagan, at sa katunayan, kahit wala ho itong notice ninyo for CHR to participate, ay tumugon na agad ng komisyon. Salamat. Opo. Kung kaya't kami rin ho ay nananawagan na ang mga partido involved dito sa usaping ito ay sana maging open din sa Commission on Human Rights para matugunan at makita at magkaroon ng kaukulang resolusyon sa amin sa komisyon itong usapin na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman. Again, thank you. Nako, human rights. Commission on Human Rights. Nako, human wrong yan, human wrong. Commission on Human Wrong. May maasahan ba tayo dyan? May maasahan ba tayo dyan, mga kaibigan? Tingin nyo, guys. Abangan natin yan sa next hearing. Tingnan natin yung mga pinagsasabi nila. Baka mamaya magkalimutan na naman yan. Di ba? Sa Kingdom po,
sa tingin ko doon, wala talagang human rights eh. Walang dumating eh, walang pumunta. Di ba? Kaya nga sabi, ang human rights, mas mabilis pa sa pag mga makaliwa. Pero pagdating sa kingdom, pagdating sa mga Duterte, wala silang pakialam. Kaya nga tawag dyan, human wrong. Imbis na human rights, human wrong. Kasi pagdating po sa kingdom, hindi man lang sila nakatulong. Dapat nga pinagkakasuhan yung mga pulis eh. Dapat nga magkaso niyan yung human rights. Yung Commission on Human Wrong. Di ba? Dapat nga, di ba, kasuhan nila yan. Bakit yung iba? Kinakasuhan nila. Bakit sa kingdom ayaw nilang kasuhan? Yung mga pulis na sumalakay doon. Di ba? Hindi ba human rights violation yon? Hindi ba violation yun ng mga karapatang pangtao? Yung bigla ka nalang lulusubin? At may mga bata pa, may mga matatanda? Meron pa mga kababaihan. Di ba human rights yun? Violation po yun. Pero bakit wala po silang pakialam? Yan ang sinasabi natin. Ngayon, mangangako sila. Mangangako kayo. Huli na ang lahat. Meron na nasawi. May dalawa na nasawi. Dahil sa kawalang anuhan na itong authority na to. Under Marbil tsaka Tory. Si Tory tsaka si Marbil dapat magsama at mag-resign. human consumption. Human consumption. Dami talagang kapalpakan. Ang dami talaga nilang kapalpakan, no? For your personal presence sa hearing na ito. DSWD. DSWD, isa pa yan. Honorable Chair, narinig niyo yung plight ng mga kabataan na miyembro ng KOJC. Can you give them assistance, lalong-lalo na yung intervention sa psychological trauma na dinaraanan ng ating mga bata doon? Can you please help them? yes, Honorable Chair. The normal process is we would await the referral from the LGU, but in cases like this, obviously we are able to augment any psychosocial therapy that you may require, and of course in coordination with the assistance perhaps of the Honorable Chair, we may also facilitate any other assistance that you may require, especially yung sa dalawang namatay po. The family that is aggrieved may require further assistance. The DSWD is on standby to help in any way that we can. In fact, Honorable Chair, they do have, I've looked at the records, and you do have Children's Joy Foundation Incorporated that is ongoing po yung renewal process. So the Kingdom is in touch with DSWD insofar as children facilities are concerned. Thank you, Yusek Dimaporo. For all we know, you will be the healing part of this conflict. Yung effort ninyo, kahit na hindi na kayo maghintay na mag-request pa sa inyo yung LGU ng Davao, o kaya yung sila mismo mag-request, yung mga tao nyo doon sa Davao, please lapit na lang silang lapit doon para ma-feel ng mga tao na they are still being loved by this government. Yun lang. Thank you. NBI, you want to say something? RD NBI ka, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Mr. Chair. Senator Padilla, good morning, sir. Gusto lang namin ipaabot, sir, na yung National Bureau of Investigation through sa aming director na si retired Judge Jaime Santiago ay retired police yun. Yes, sir, retired police din. Retired police yan. Nirespeto and ginagaan lang itong ginagawa nating investigation and public hearing with regards to the unnecessary and excessive force related to the June 10, 2024 incident ng ating PNP. Kami din sa NBI, yung mga sinabi ng ating mga kapatiran sa KOJC na pabalik-balik na nag-serve ng warrant of arrest, kami yun, sir. Kami yun sa NBI, ang sinasabi nila, not the PNP. We served warrant of arrest last April 3. We started April 3.
April 4, April 10, May 3. Itong May 3, kasama namin dito yung office ng USAA dito sa Senate. At marami pang mga operations na kinandak namin, siguro nasa 15 to 20 operations. And yun nga, sinabi ng abogado nila, kami mismo ay nagpaalam sa kanilang opisina. And pinapasok naman kami, kahit saan kami pumasok, hinanap. And this operations, 15 to 20 operations, resulted in the arrest of 5 co-accused of Pastor Kibuloy. If only Pastor Kibuloy was there, he might also be arrested. But during that time, sir, ito pa yung warrant of arrest na lumabas sa Davao, RTC 12 ng Davao City. Doon kami nag-start na mag-strike, which resulted to the arrest in April 3 doon kay Crescente, Canada, sa Barangay Tamayong. Ako mismong umaresto. And it followed in the afternoon, itong nahuli ngayon ng PNP na si Pauline Canada, na-arresto din namin. And on April 5, na-aresto namin si Sylvia Simanes, Ingrid Canada, and isa pa, no? So 5 sila. It so happened na sa pagpasok namin sa mga properties nila, wala nga si Pastor Apollo Kibuloy, kaya hindi siya nasali sa pag-aresto. But eventually, since this case is bailable, nag-bail sila kada isa ng 80,000. Then afterwards, when the warrant of arrest from RTC Pasig came out, there's no bail recommended. Then nag-serve uli kami ng iba-ibang mga operations on all the properties of KOJC identified na mga properties sa Samal, sa Tamayong, and dito sa airport, beside airport. Yun nga, hindi namin makuha si Pastor Kibuloy along with other co-accused. Yun po, sir, ang update sa NBI. Thank you. And we serve it, sir. We serve it in a properly and orderly manner, in a peaceful manner. Kaya walang reklamo agad sa amin. Yes, I am a Dabawinyo. Ikaw rin, Dabawinyo ka. Alam mo kung gaano kalab ng taong bayan yung mga Dabawinyo, yung local NBI natin doon. Yes, sir. Very, very much respected by Dabawinyos yung ating local NBI doon. Salamat, sir. So, it doesn't matter naman whether or not andyan si Pastor Kibuloy. Whether or not magpapaalam ka pagpasok doon. Kung wala talaga si Pastor Kibuloy doon, hindi mo talaga mahuli. Kaya kailangan talaga ng accurate information yung operation ninyo na nandoon talaga para mahuli ninyo. Pero yung magpi-fishing expedition tayo, we will just be creating more and more animosity. Dapat kuha ninyo yung inyong information, yung precise and accurate, para hindi tayo magkakaroon ng maraming animosity. Yes, Mr. Chair, I would like to affirm the statement of Director Albao kasi yung mag-serve sila ng warrant, nagpapaalam sila sa amin at kita nga nila yung accused na nag-cooperate naman. Yung ngang nilagyan din ako nakuha kasi ng camera ng bahay namin, harap ng bahay. May tao doon na palaging bumabalik sa aking maliit na bahay. May naglagay ng listening device doon sa pinahiram sa akin na Tera. Oo. Doon din ako sa NBI po nagpatulong. Kasi nga medyo nawala po yung trust namin doon sa PNP. Pasensya na po. Oo. So, yun nga ang request ko sana kung sino mang mga responsible nito. Nakuha kasi hindi ma-deny yun na nandun sa video camera namin. Nakuha na may tao na naglagay ng anong device man doon sa sasakyan ko. And yung last Friday naman, yung nandun yung parang mga pulis o hindi mo na makilala kung pulis ba talaga sila. Fully armed talaga. Sa lahat ng lugar, doon pa sa pinakaharap ng KOJC compound po. Nagkaroon ng grabing traffic, natakot yung mga tao kasi ano namang mangyayari. Timing din na dumaan yung sasakyan ng aking pamilya, yung dalawa kong anak na maliliit. Nagkaroon po ng trauma, sige suka-suka. Sir, ano ba yan sa Tagalog? O kasi sa takot. Kaya yung pulis na isa, ginaganon yung sasakyan. At
They were just in the process of going to our residence, which is located in front of KOJC. Really, our plea, sir, is that we understand. I am a friend of the police. I have assisted a lot of policemen, Your Honor, in their cases. You have helped me in my cases before. Yes, Your Honor. And and I have many friends in the police. I still trust some of the policemen, Your Honor. As a matter of fact, some of my relatives whom I help also in their cases are policemen, Your Honor. But I just could not understand the seeming great attention that is being accorded to KOJC compound. I would just like to tell them na hindi naman siguro gago si pastor na magtago dyan mismo sa gilid ng airport. Oo, kung nandun talaga siya. Oo. So, alam ko naman magaling yung intelligence gathering ng PNP. At saka alam ko na alam nila na wala sila dun. But I could not understand why they keep on conducting checkpoints there with policemen who are whose faces are almost covered. Mata lang makita mo. Tapos ang tatapang pa, kung tatanungin mo, ayaw magsagot. Tapos mga drones every night, yun nga, minsan yung mga drones nila, sir, masyado nang mababa. Maririnig na namin minsan yung yung nandun, tapos hindi lang isa. A number of drones. So, I know that they are performing their job, but I do hope and pray that they should be professional enough na hindi naman ganito ka harassing and invading into our privacy. Ayan po si Attorney Torion, para maging fair din tayo sa mga sumalakay sa kingdom or sa mga nagpapanggap ng mga SWAT. Kaya ko sinabi nagpapanggap ng mga SWAT kasi ayaw nila magpakilala.